Ito, nandito pala ako sa catering office, sa office of the supervisor sa payroll. Nandito si Sir Dan. Ito, Sir Dan, sa catering siya. Hi, kamusta po? So, meron lang tayong ina-appeal sa gobyerno, di ba? Yung sa December 31, yung memorandum galing ng Islamabad, di ba? So, ano kaya yung appeal mo o yung request mo sa gobyerno para sa iyong sariling opinion tungkol dun sa memo na yun? Ano yung pwedeng effects sa iyo? Ano yung mga recommendation mo sa gobyerno? Recommendation ko lang, payagan tayo, pupunta dito. Ngayon, wala naman tayong embassy dito, pwede naman tayo pumunta. Ngayon, okay lang na pumirma tayo ng Waiver? Waiver na kung ano man mangyari sa atin. Wala kami habol sa Philippine government. Extra naman po, nasa Pinas kami. At di namin ma-provide ang kailangan ng anak namin, ng pamilya namin. Mabuti pong nandito na kami. Kasi yung pong kinikita po namin dito, hindi namin kikitain sa Pinas. Oo, maganda yan. Tama yan, totoo yan. Isipin niyo po, sa mga edad namin, wala naman kami makukuha trabaho sa Pinas. Oo, okay. O, ano naman, yung siyempre sa government side, gusto rin niyo yung masiguro yung safety ninyo. Yung kaligtasan ba? Ano naman ba yung status ng kaligtasan? Oo, kaligtasan. Yung safety measure, ganun, ginagawa ng kumpanya. Ligtas po kami dito. Meron po kami mga briefing every week. Sa mga offices po, tabi-tabi po ang bunkers. Para pag may rocket attack, ay doon kami pupunta. Ang rocket attack po, once in a blue moon kung dumating. Oo, paksi ako dyan. Nasa gitna po kami ng kampo. Sa labas ng kampo, meron pang mga gates at mga fences. Wala po nakapasok ng mga Taliban dito. Okay. So, kung halimbawa, nagkatotoo yung December 31, ano kaya yung impact sa family mo, sa economic status nyo, sa pangkabuhayan? Ano kaya magiging buhay ninyo sa Pilipinas pag natuloy yung December 31? Palagay ko po, mahirapan. Kailangan mag-isip ako ng paraan para makalipat ng ibang bansa. Pero sa ngayon po, wala pa talaga akong plano. Hindi ko po ina-expect na mapapatupad yung December 31. Sana po hindi mapapatupad. Kasi kailangan ko po dinulan ng trabaho dito. Sa iyong sahod, sa iyong mga kinikita, ano naman yung mga blessing na natatanggap ng family mo, yung mga oportunidad na ibibigay mo sa pamilya mo? Marami ba? Okay ba? Okay. Sapat ba? Okay, sapat na sapat, sir. Kasi ako po ang breadwinner sa family ko, sa parents ko. Sa pamilya ko naman, sa wife ko, ako rin nagpa-provide. Maganda po ang buhay nila. Ang anak ko po, nagtatrabaho sa magandang eskwelahan. Kung nasa Pinas po ako, upipilitan akong ilipat siya. Actually, isa lang ang sinasabi nating mga Pinoy dito. Totoo naman kasi ngayon, bakit naman na gusto ng mga kumpanya na instead yung ibang lahi, bakit nire-request nila mga Pilipino? Anong masasabi mo sa ganong teorya? Ang mga Pinay, alam mo, sa buong mundo, maabilidad. Hindi ka tulad ng ibang lahi, kailangan utusan mo. Kung ano yung utusan mo, yun lang ang gagawin. Ang mga Pinay po, we will go beyond sa pinapagawa sa atin. Under supervision. Pag naisip tayo na kailangan gawin ito, gagawin mo agad. Wala mo mga ibang lahi yan. Tayo lang. Totoo po yung sinasabi ko. Na-experience ko sa mga kasama ko dito. Ganun po. Itong video na to, ito isa sa mga katibayan na sa lahat ng Pinoy na napuntahan namin, isa lang ang sinasabi. Actually, andito yung mga ibang lahi at ito yung mga sinusupervise namin. Ayan sila. Ayan. Pinoy ang magpapaandar at nagpapatakbo lahat. Halos karamihan pinagkakatiwalaan ng ibang lahi. Ito pong video na to ay hindi po ito gawa-gawa lamang. Ito po ay tunay na nangyayari dito sa Afghanistan. Tama po. Ayan, saksi po ang Panginoon. At isa lang po sa mga video na to na ito ang aming boss. Hello, boss. Okay. Yeah. Ayun siya. So they are convinced everything that they requested that Filipino will remain in Afghanistan. Tama po yan. Yeah. So, ito po si Ray Baluyot ang naglakad at nagkuha ng video
Sana po ito'y maparating yung mga hinahin ng mga Pinoy. Salamat po. Salamat. And God bless you all. Salamat, Dan. Salamat. Salamat, sir.